Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Umuulan ng malakas at makulimlim ang langit, dahilan kaya halos hindi makita ang araw sa kapal ng ulap. Sa gitna ng kabundukan ay may isang baryo sa bahagi ng Kabisayaan na tila hindi nararating ng makabagong teknolohiya. Tahimik ito, pero ang katahimikang yon ay parang may itinatagong sigaw. Sa lumang kumbento na itinayo pa noong panahon ng Kastila, naroon ang isang madre na tila balisa. Siya si Sister Mariel, 21 taong gulang at bagong dating mula sa Maynila. Nagdesisyon si Mariel na magmadre hindi lang dahil sa hirap ng kanilang buhay. Inaalipusta din kasi siya ng anak ng kanyang amain at bukod doon ay ilang beses na rin siyang napagsasamantalahan. Lumaya siya at tinanggap ng kumbento at para hindi masundan pa ay nagpasya na talaga siyang magpakalayo-layo. Habang nililinis niya ang altar ay may narinig siyang tunog. Hindi niya maintindihan kung kaluskos ba ito ng hayop o tao dahil sa mabilis. Luminga-linga siya sa madilim na paligid at doon din ay sinindihan na niya ang kandila sa altar para magkaroon kahit papaano ng liwanag sa silid. Nagpatuloy siya sa paglilinis hanggang sa muli niyang marinig ang kaluskos. Sa pagkakataong ito ay tumigil na siya sa ginagawa at sumentro sa pinanggagalingan ng ingay. May tao ba dyan? Walang sumagot sa kanyang panawagan, pero napansin niyang nakabukas ng kaunti ang pinto ng lumang silid na ipinagbawal sa kanilang pasukin. Nasa sahig ang lumang kadena na sumiselyo doon at kitang-kita kasi yun mula sa kinatatayuan niya. Bakit nakabukas yung pinagbabawal na silid na yon? Sino kaya yung nagbukas? Naku, baka mapagalitan ako kapag naabutan yung ganyan. Dali-dali siyang lumapit sa nasabing nakauwang na pinto. Isasara na sana niya ito pero bigla na lang ding merong sumagi sa kanyang isip na katiting na kuryosidad. Tumigil siya at pasimpleng sumilip sa uwang bago nagpalinga-linga sa likuran. Bakit nga kaya pinagbabawalan kaming pumasok dito sa silid na ito? Ano nga bang meron dito? Alam kong wala pa akong 1 buwan sa kumbentong to pero nakakapagtaka talaga. Wala naman sigurong masama kung sisilip ako kahit saglit lang. Bibilisan ko na lang habang wala pa yung ibang mga madre. Mabilis ang naging pagpapasya niya na binuksan ng tuluyan ng pinto. Napatakip siya ng ilong dahil tila may sumasabay na mga amag sa hangin. Bukod din doon ay umalingasaw ang nabubulok na amoy. Napapapikit pa nga siya habang hinahawi-hawi ang mga alikabok na humahalo sa hangin. Pagkuwan ay muli siyang dumilat at tumakbang papasok sa loob. Doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang kabuuan ng nasabing ipinagbabawal na silid. Para yung isang maliit na kapilya pero sa kaliwa at kanan ay may mga istante ng mga libro. Sa pinakagitna ay may malaking kahoy na krus at sa harap nito ay may nakaupong babae na nakabihis pang madre rin. Sino yun? Dahan-dahan niyang nilapitan ang di makilalang madre, kaya nakita niya ang panginginig noon. Doon niya rin napansin ang dugo sa kamay ng babae. Natatakot man, ay nilakasan niya pa rin ang loob upang makilala ang madring tila takot na takot. At ganun na lang ang gulat niya nang makilala ngayon. Sister Lucia, ikaw nga. Magmula kasi nang mapadpad siya sa kumbentong yon, ay usap-usapan na nga si Sister Lucia. Matagal na raw kasing nawawala ang nasabing madre. Nakilala lang yon ni Sister Mariel dahil sa lumang larawan na naiwan sa silid nito kung saan din siya natutulog ngayon. Hindi ba't ikaw si Sister Lucia? Matagal ka na raw nawawala at pinaghahanap. Saan ka ba nagsusuot? Teka, ano yung dugo sa kamay mo? Hindi ako nagkasala. Sila ang nagsimula. Ano pong ibig niyong sabihin, Sister Lucia? Halina na po kayo at sasamahan ko kayo para malaman ng lahat na nakabalik na kayo. Huwag kang lalapit sa akin.
Hindi mo ba naririnig ang boses ko? At hindi ka ba nagtataka? Ha? Oo nga no. Anong nangyari sa boses nyo? Bakit parang boses Baguhan ka lang dito sa kumbento, ano? Ngayon lang kita nakita. Ha? Marami ka pang malalamang lihim, baguhang madre. Ano pong ibig niyong sabihin? Umalis ka na, baguhang madre. Bago ko pa hindi mapigil ang sarili ko. Hindi ako nagkasala. Sila ang nagsimula. Sila ang gumawa nito sa akin. Dahil doon ay dahan-dahang napatras si Sister Mariel habang nakatingin sa duguang madre na tila nawawala sa sarili. Nang nasa pintuan na siya ay biglang tumigil sa pagsasalita si Sister Lucia. Tumingin yon sa kanya kaya kitang-kita niya ang namumulang mga mata nito. Nakakatakot yon na parang anumang oras ay handa siyang gawa ng masama. Alis na! Alis na! Wala nang inaksayang oras si Sister Mariel. Dali-dali siyang tumakbo pali sa lugar na yon at dahil doon, nakalimutan na rin niyang isara ang pinto ng nasabing ipinagbabawal na silid. Pagdating sa kanyang silid, ay kabado siyang napaupo sa kama habang nakatingin sa lumang larawan ni Sister Lucia. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita kaya bigla siyang lumuhod at nagdasal ng marubdob. Panginoong Jesucristo, gabayan niyo po ako. Santa Maria, Ina ng Diyos, alisin niyo po ang takot sa puso ko. Kung ano man ang nakita ko, tulungan niyo akong gawin ng kung ano man ang tama. Matapos ang marubdob niyang panalangin ay nag-sign of the cross na siya at muling humarap sa lumang larawan ng madreng nawawala. Doon ay nakaisip na siya ng paraan para matuldukan na rin ang agam-agam niya sa dibdib. Eksaktong pagkagat ng dilim, bago ang kanilang hapunan ay nagtungo kagad siya sa opisina ng Mother Superior na si Agnes. Ang nasabing matandang madre ay ang istriktong namumuno sa kanila sa kumbento. Pagbukas niya ng pinto, ay naabutan niyang kausap ng Mother Superior si Sister Delilah. Tumigil ang mga yon sa pag-uusap matapos din siyang makita. Pagkalaon ay yumukod na nga si Sister Delilah bago magpaalam. Pinagmasdan pa siya nyon ng makahulugan na pasimple niya ring inismiran. Hindi niya rin masyadong pinahalata ang takot na nararamdaman matapos kang makita si Sister Lucia sa pinagbabawal na silid ng kumbento. Humustura siya ng maayos at marahang isinara ang pinto bago lumapit sa desk ng Mother Superior. Magandang gabi po, Mother Superior. Mabutit na parito ka na, Sister Mariel. Hindi na kita ipapatawag pa sa mga madre. Po, bakit niyo po ako'y pinapatawag, Mother Agnes? Bakit ako ang tinatanong mo? Ibig sabihin nun, meron ka rin pakay. May dapat ka bang sabihin sa akin? Oo nga po pala, Mother Agnes. May kailangan po kayong malaman. Ano yon? Mother Agnes, may nakita po ako. Si Sister Lucia. Buhay siya. Anong sinabi mo? Si Sister Lucia po, yung matagal nang nawawalang madre rito sa kumbento. Nakita ko po talaga siya. May dugo mga kamay niya at para siyang sinasapian. Saan mo naman siya nakita? Totoo ba yung sinasabi mo? Sa lumang silid po. Anong ginagawa mo sa lumang silid? Hindi ba't alam mo naman ay pinagbabawal ang pagpasok o ang paglapit sa silid na yon? Nakita ko pong nakauwang ang pinto noon kaya sumilip ako. At yun na nga po, nakita ko si Sister Lucia. Sigurado po kung siya yun dahil nandun pa rin yung luma niyang larawan sa silid na tinutulugan ko. Nakauwang ang pinto? Paanong nabuksan ang lumang silid na yon? Alam mo bang matagal nang hinulog sa balon ng kumbento ang susi ng kadenang ginamit doon? Para wala nang makapagbukas noon? Pero nagsasabi po ako ng totoo. Kung gusto niyo po ay puntahan natin ang lumang silid. Napabuntong hininga na lang ang Mother Superior pero sa huli ay pinagbigyan niya na rin ang nais ng madre. Pinuntahan nga nila ang lumang silid at ganoon na lang ang gulat ni Sister Mariel dahil katulad ng sinabi sa kanya, nakakandado nga ulit ng kadena ang nasabing kwarto. Paano nangyari to? Nakita ko po talaga na bukas to kanina, Mother Agnes. Nakita ko po sa loob si Sister Lucia at nakausap ko pa siya. Nandun po siya mismo.
Tumigil ka na, Sister Mariel. Alam mo bang dahil sa mga sinabi mo ay hindi mo nirerespeto ang pagkawala ni Sister Lucia? Binibigyan mo rin ng pag-aalala ang puso namin dahil sa mga sinasabi mo. Mabuti na lang at tayo pa lang nila Sister Delilah ang nakakaalam ng patungkol dito. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Sigurado ka ba dyan? Bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon kung paano ka humikit ng marijuana na pinabili mo pa kay Robin? Huwag ka nang tumanggi dahil nahuli siya ni Father Gestani. Inamin niya ang lahat-lahat at sinabi sa akin ang tungkol doon. Po? Nagulat ka, no? Marahil ay epekto yan ng paghitit mo ng marijuana. Sinisira na niya ng utak mo. Kaya Sister Mariel, ipinag-uutos ko bilang iyong pinuno na kalimutan na ang mga ilusyon na inakala mong totoo. Ang sino mang nagukay ng mga kasalanan ng nakaraan ay pinarurusahan din. Opo, Mother Agnes. Sige na, magtungo ka na sa silid ng hapagkainan at kalimutan ang mga nangyari ngayon. Pero maghintay ka lang ng ilang araw para sa parusang igagawad sa iyo dahil sa kasalanan ginawa mo sa paggamit ng pinagbabawal na marijuana. Kaawa ang kanawan ng Panginoong Diyos. Napayukod na lang si Sister Mariel na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Sigurado siya sa sariling totoo ang mga nakita niya kanina at hindi yung dahilan ng tama ng marijuana. Totoong gumamit siya noon pero 1 buwan na siyang tumigil dahil nakukonsensya na rin siya at gusto niyang magserbisyo sa Diyos ng buong buo. Pagdating sa silid na pagkainan ay pumesto kagad siya at naghapunan. Tahimik lang siyang nanginginain katulad ng ibang madre na naroon. Nang matapos na, ay tumulong siya sa pagliligpit ng mesa at paghuhugas. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng kanilang pangkalahatang pagdarasal, ay dali-dali siyang nagtungo sa silid at nagtanggal ng mga suot pang madre. Pagkatapos noon, ay muli siyang napatingin sa larawan ni Sister Lucia habang napapabuntong hininga. Ikaw naman talaga yung nakita ko, di ba, Sister Lucia? Diyos ko po, sana ay mali ang naisip ko. Patawarin niyo nawa ako, Panginoon ko. Naniklood siyang muli at tumingin ng tawad at pagkatapos ay natulog na siya ng matiwasay. Pero ang akala niyang mahimbing natulog ay biglang nabulabog ng isang panaginip. At hindi lang to ordinaryong panaginip, kundi isang masamang panaginip. Ito ang unang pagkakataon ni Sister Mariel sa kumbento na managinip ng ganoon kasama at nakakatakot. Nakakita siya ng isang batang lalaki na may sunog sa katawan. Umiiyak yon habang nakatayo sa tapat ng krusipihong nasa likuran nito. Napansin ng madre na ang silid na kinaroroonan nila ng nasabing bata ay ang loob ng lumang silid na napasok niya nito. Tumatangis ang kaawa-awang bata na hindi makilala at halatang-halata ang sakit na nararamdaman noon sa tindi ng pagkasunog ng katawan. Anong ginagawa ko rito? Bakit merong bata? Ali, tulungan mo ko. Ako po si Ruben. Pakiusap, tulungan mo ko. Ruben? Pakiusap po. Nakikiusap ako. Huwag mo kong iiwan. Sila po ang nagkasala. Wala po akong kasalanan. Hindi ako nagkasala, kundi sila po. Anong ibig mo sabihin, Ruben? Sinong sila ang totoong nagkasala? Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka may sunog sa katawan? Anong nangyari? Huwag mo po akong iiwan dito, Ali. Mamamatay ako. Parang awa mo na po. Gusto ko na pong umuwi. Palapit na si Sister Mariel sa kaawa-awang paslit nang bigla siyang nakarinig ng nakakakilabot na ugong. Sabay silang tumigil sa pagsasalita ni Ruben at nagmasid-masid sa paligid. Kitang-kita ng madre ang matinding takot sa mukha ng batang lalaki kaya natakot na rin siya. Ilang saglit pa nga ay nakarinig naman sila ng langit-ngit mula sa likod ni Ruben. Hanggang sa sabay na silang napalingon doon. Nakita nila ang unti-unting pagbaliktad ng krusipihong nandoon kaya lalo silang nagimbal. Nandiyan na yung kampo ng kadiliman. Huwag mo akong iiwan, Ali. Mamamatay ako.
Bago pa matapos ng batang lalaki ang sinasabi, ay may kung anong kadiliman na parang usok ang lumukob sa kanya, at pagkatapos noon ay isang nakabibinging ugong ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinundan niyo ng malakas na halakak ng tila isang demonyo, kaya natakot ng husto si Sister Mariel. Hindi na niya rin nagawang mailigtas si Ruben dahil napangunahan na siya ng matinding takot ng kalooban. Tumakbo siya papunta sa likuran para makalabas sa nasabing silid. Subalit nang itulak niya ang pinto, ay nakita niyang nakakandado ito ng kadena mula sa labas. Kinalbog niya yon ng maraming ulit habang sumisigaw ng tulong hanggang sa makakita siya ng mga madre na sumisilip sa kaunting uwang. Parang awan niyo na. Tulungan niyo ako makalabas dito. May patang nilikuban ng itim na kung anong gawa ng kadiliman. Tulungan niyo kami. Pakiusap. Subalit sa halip na mag-atubiling tulungan siya, ay tumayo lang ang mga madre na pagkalaon ay tinawanan siya na parang nililibak. Hanggang sa maramdaman ni Sister Mariel ang presensya ng kadiliman sa kanyang likuran. Hinawakan siya nito sa balikat at tinatak ng mabilisan, dahilan para mapasigaw siya sa sobrang pagkagimbal. Napabalikwas ng bangon si Sister Mariel. Nagising siyang pawisan dahil sa masamang panaginip na yon. Habang napapahawak sa dibdib na dinig pa rin niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Panginoon, bakit po ko dinadalo na masama ng panaginip? Patawad po kung ako man ay nagkasala. Huwag na po sanang maulit ito. Parang awa niyo na po. Pagkatapos niyang dumulog ulit ng panalangin, ay napalingon siyang muli sa larawan ni Sister Lucia. Hanggang siya ay mapalingon na sa bintana kung saan ay napansin niyang tila may mga marka ng daliri doon. Basang-basa yun na parang galing sa ulan. Pero hindi naman umuulan ng hating gabing yon, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Panginoon, ilayo mo po ako sa anumang gawa ng kadiliman. Kinaumagahan, kinausap ni Sister Mariel ang isa sa pinakamatandang madre sa kumbento na si Sister Leticia. Bulag na yon at hindi na nakakalakad ng maayos, kaya madalas na lang na nasa silid niya. Sinamantala nga niya ang pagkakataon na siya ang maghahatid ng pagkain sa matandang madre. Kaya kinausap niya kagad to patungkol sa mga weirdong nangyari sa kanya kahapon, kasama na ang nakakatakot na panaginip na patungkol kay Ruben. Gusto kasing malaman ni Sister Mariel ang ilan pang kwento patungkol sa kumbento. Mahina man kasi ang pangangatawan ng matandang madre at bulag na, pero maraming nagsasabi na malinaw at matalas pa ang pag-iisip nito. Kaya kung sakaling magtanong siya patungkol sa nakaraan ng kumbento, ay tiyak na masasagot nito. Pagpasok niya sa silid, ay nilagay niya kaagad ang pagkain sa lamisita. Eksakto na katatapos lang ni Sister Leticia manalangin, kaya sakay ng wheelchair ay lumapit na matandang babae sa kanya. Sister Leticia, ako na po ang lalapit sa inyo. Ako nga po ulit si Sister Mariel, yung baguhang madre rito. Ako po ulit ang nakatokang sumama sa inyo sa pagkain ngayong maghapon. Ngumiti lang ang matandang babaeng bulag, at pagkatapos ay nagsimula na nga siyang pakainin ng almusal si Sister Mariel. Bumuelo muna ang baguhang madre bago magtanong patungkol sa mga bagay-bagay. Sister Leticia, may tanong po ako. Pwede niyo po bang ikwento sa akin kung sino po si Sister Lucia at kung anong klaseng madre siya? Kung itatanong niyo po kung bakit ako interesado, gusto ko lang po kasing mas lubos na makilala yung taong yon. Doon po kasi ako ngayon sa silid niya natutulog Napaismid na matandang bulag sa madre, kaya napahinto sa pagsasalita si Sister Mariel. Pagkalaon ay pinainom niya kaagad yun ng tubig at saka nag-antabay. Tahimik ang matanda sa loob ng ilang minuto, pero matapos niyang subuan ng 3 beses ay bigla na lang yung nagsalita. Doon nga ay nalaman ni Sister Mariel ang totoong kwento sa likod ng kababalaghan patungkol kay Sister Lucia. Ang nasabing madre ay itinuring na makasalanan at martir. Siya ang unang madre sa simbahan na yon na tinanggihan.
Pinaniniwalaan kasi si Sister Lucia na kaya niyang palayasin ang demonyo sa katawan ng isang batang lalaking inampo noon ng kumbento. Ngunit hindi siya pinakinggan ng simbahan. Sinabi ng mga pari noon, kabilang na si Father Gistoni, na hindi raw totoo ang kasamaang bumabalot sa batang lalaki. Ngunit ilang araw matapos ang pahayag na iyon ng madre, ay isa-isa nangang nangamatay ang mga madre at si Sister Lucia ang sinisisi ng kumbento. Ito ang dahilan kaya rin pala nawala ang nasabing madre. Gulat na gulat si Sister Mariel sa kanyang nalaman kaya naisip niya ang nakita kahapon at napanaginipan. Pareho kasi ang sinasabi ni Sister Lucia at Ruben na wala silang mga kasalanan. Matanong ko lang po, ano pong pangalan ng bata? At nasaan na po ba talaga si Sister Lucia? Pati po yung sinasabi niyong bata. Nagulat siya sa naging reaksyon ni Sister Leticia, pero mas nagulat siya nang sabihin nun na hindi nga tinuturing na bata si Ruben, kundi isang demonyong kampo ng kadiliman na nag-anyo bilang isang bata. At sa huli ay nangilabot ng gusto si Sister Mariel dahil sa sinabi ng Madreng Bulag. Napalunok siya at napapunas ng pawis sa noo dahil ramdam niyang tila sinsero ang matandang babae na parabang nakikita ang hinaharap. Ano pong ibig niyong sabihin, Sister Leticia? Narito na ulit siya? Si Ruben po ba? Yung tinutukoy niyong demonyong kampo ng kadiliman? Ano pong ibig sabihin niyong bumalik siya para tapusin ang sinimulan niya? Naantala na si Sister Mariel dahil biglang may kumatok na sinundan din kagad ng pagpasok ni Madre Delilah. Nagtaka pa nga siya dahil alam niyang siya ang nakatoka sa matandang madre ngayong maghapon. Pero ayon nga kay Sister Delilah, ang mismong Mother Superior ang nag-utos na magpalit sila ng pwesto. Malalagay siya ngayon sa paglilinis ng mga banyo at hindi lang isang araw kundi buong isang linggo. Umalma pa siya pero sinabi nga ng sipsip ng madre na kung meron siyang reklamo ay kay Mother Agnes siya magreklamo. Dahil doon ay wala nang nagawa si Sister Mariel kundi ang makipagtulungan na lang. Pero meron na siyang napapansin sa mga ikinikilos ng Mother Agnes at Sister Delilah. Pakiramdam niya ay merong iniiwas sa kanya ang mga yon. Kaya siya nilipat ng gagawin para malayo sa ibang madre. Ang paglilinis kasi ng banyo sa kumbento ay isa sa pinakahiwalay na gawain ng mga madre. Bihira ka makikipag-usap dahil sa sobrang pagkaabala. Napapansin kong parang meron talaga silang tinatago ngayon sa akin. Magmula yung sinabi ko nakapasok ako sa lumang silid. Kung ano man ang sikretong yon, kailangan ko yung alamin. Lalo na ngayong may ideya na ako patungkol kay Sister Lucia at sa batang si Ruben na sinasabi nilang demonyong alagad ng kadiliman. Mabilis na lumipas ang oras, araw at linggo. Dahil nga sa pangyayaring yon, ay tila madalas nang napapanaginipan ni Sister Mariel ng salitan sina Sister Lucia at ang batang si Ruben. Halos pare-parehong senaryo lang ang nangyayari kaya medyo nabahala na rin siya. Hindi niya man lang mailapit kay Mother Agnes ang patungkol dito dahil alam niyang susoplahin na naman siya. Hindi niya rin maikwento sa ibang madre dahil alam niyang makakarating lang to sa Mother Superior at maari na namang madagdagan ng parusa niya. Hindi pa nga niya natatanggap ang parusa patungkol sa paggamit niya ng marijuana kaya hanggang ngayon din ay naghihintay siya sa ipapataw sa kanya. At dumating na nga ang araw na yon. Ipinatawag siya ni Mother Agnes at pagdating sa opisina nito ay nandoon nga ang tila kanang kami nitong si Sister Delilah. Masama at tila nandilibak na naman ang tingin sa kanya ng dalawa. Magandang araw po, Mother Agnes, Sister Delilah. Magandang araw din. Alam mo naman siguro kung bakit kita ipinatawag dito, hindi ba? Opo. Tatanggapin ko po yung kung ano mang kapurusang igagawad nyo. Huwag niyo lang po akong paalisin dito sa kumbento. Wala na po akong ibang matutuluyan kaya nakikiusap ko na huwag niyo pong gawin sa akin yun. At sino naman na nagsabi sa iyo na magiging parusa mo ay ang pagpapalaya sa kumbento? Wala naman pong nagsabi. Naisip ko lang po yun, Mother Agnes. Kung gagawin namin yun sa iyo,
baka lalo ka lang mapariwara at malayo sa Diyos. Makinig kang mabuti, Sister Mariel. Dito sa kumbento, tuwing ganitong buwan ay nagpapadala kami ng isang representable papuntang bayan. Ito ang ginagawa naming parusa sa mga madring katulad mo na pasaway. Hindi ka lang magpupunta sa simbahan roon para dumalo bilang representable ng ating kumbento, kundi ang lahat ng nais mabili ng mga madre rito sa atin ay ikaw ang bibili. Pagbalik mo rito, kailangan bitbit mo ang mga iyon. Walang labis at walang kulang. Ayun lang po. Aba, at nakulangan ka pa sa parusa. Bakit? Akala mo ba lalatiguhin ka rito o paluluhurin sa asin o papasuin? Hindi porke malayo sa kabiasnan ng kumbento natin gagawin din natin ang kapamaraan ng mga ninuno natin. Isa pa, hindi naman totoo ang mga ganoong ginagawa sa kumbento. Pasensya na po. Bukas ng umaga, pupunta dito si Father Gestoni at Robin. May iwan dito si Father Gestoni kaya isasabay ka na ni Robin papuntang bayan. Po, kay Robin ako sasabay? Bakit? Parang nagulat ka. Hindi ba malapit naman kayo ng taong yon? Nagulat lang po ako. Akala ko po kasi pagbabawalan niyo na akong lumapit sa kanya. Bakit naman kita pagbabawalan? Ang taong nakagawa ng kasalanan, kapag lalo mong ginigipit ay lalo lang itong kakawala. Kaya ngayon, mas mainam na ikaw na mismo ang sumuri sa pananampalataya mo. Walang makakakita sa inyong dalawa sa bayan kaya malayang magagawa ang gusto mo. Pero alalahanin mo sanang nakikita ng Diyos ang lahat. Kung magkasala ka man ng di namin nalalaman, ay pananagutan mo na yun sa Panginoon. Naintindihan ko po. Salamat sa paalala, Mother Agnes. O sige na, makakaalis ka na. Paglabas ng opisina ay hindi na tuloy mawaglit sa isip ni Sister Mariel ang mga sinabi sa kanya ni Mother Superior. Pakiwari niya tuloy ay sinusubok ang kanyang pananampalataya kaya hindi siya masyadong nakatulog na maayos. Pasado 3:00 na madaling araw, lumabas siya ng silid para magtungo sa banyo. Nang malapit na siya sa silid ng hapagkainan, ay meron siyang napansin na tao sa pinakadulo ng pasilyo. Wala sa sariling sinundan niya yon, dala na rin ng kuryosidad. Nang matamaan niyo ng liwanag, ay nakumpirma nga niyang si Sister Delilah ang nakita niya. May hawak yon ng isang botelya na kung anuman ang laman, kaya napakunot siya ng noo. Bote ba ng langis yung hawak niya o holy water? Nang mawala na sa paningin niya ang nasabing madre, ay nagtuloy-tuloy na siya sa banyo dahil tila puputok na ang kanyang pantog. Ilang saglit pa nang matapos na siya sa pag-ihi, paglabas ng banyo ay nakarinig siya ng tila nakakatakot na ungol ng kung anong hayop. Umalingaw-ngaw yon sa buong paligid pero parang siya lang ang nakakarinig. Sinundan niyo ng isa pa at ng isa pa. Hanggang sa may marinig na siyang ungol at pagaspas ng kung anong malaking ibon mula sa kung saan. Sumilip siya sa malaking bintana na katapat niya lang kaya nakita niya ang bilog na buwan. Doon din ay may nakita siyang dumaan na ibon na animoy kasing laki ng tao. Sa takot ay napa-sign of the cross siya at patakbong bumalik sa kanyang silid. Ikinandado niya kaagad ang pinto at pagkatapos ay muling sumilip sa bintana pero wala na ang malaking ibon na inakala niya. Kailan ko nakakita ng ganun kalaking ibon? Parang kasing laki ng tao. Ibon nga ba talaga yun? Napa-sign of the cross na naman siya at muling dumulog ng panalangin. Pagkatapos noon ay nahiga na siya at pinilit ang sarili na makatulog hanggang sa magawa nga niya. Pasado 7:00 ng umaga. Pagkagising ay nagulat siya dahil nasarap na niya si Sister Delilah at katulad ng dati ay nakasimangot lang yon sa kanya. Nung bagong salta pa lang talaga siya ay ramdam na niya ang malamig na pakikitungo ng nasabing madre. Sinabi nga nun sa kanya na maganda na dahil nasa kumbento na si Father Gestoni at Robin. Hinihintay na lang siya ng binata para makabalik na sa bayan. Nag-asikaso na nga kagad si Sister Mariel. Dali-dali niyang kinolekta ang mga nais ipabili ng mga madre at nang matapos na ay nagtungo na siya sa pinagpaparkingan ng sasakyan.
Nandun na si Robin na kanina pa naghihintay. Tinulungan siya ng gwapong binata sa paglalagay ng mga damit niya sa compartment ng sasakyan habang si Mother Agnes, Sister Delilah at Father Gestoni ay nakatingin lang sa bintana ng silid na kinaroroonan nila. Paglabas nila ng kumbento ay napabuntong hininga na lang si Sister Mariel dahil ang totoo ay naiinis at masama ang loob niya sa binata. Kumusta ka na, Sister Mariel? Huwag mo ako makumusta, Robin, ha? Ikaw ang dahilan kung bakit ipapadala ko ngayon sa bayan para dumalo sa gawain doon at para maging alipin ng mga madre. Bakit mo ko sinumbong kay Mother Agnes? Oo, teka lang naman. Hindi ko naman intensyon na sabihin kay Father Gestoni ang tungkol sa paggamit mo ng marijuana eh. At saka, isang beses mo lang naman yun ginawa sa kumbento, di ba? Yun ang sabi mo sa akin. At hindi mo na inulit kaya hindi na kita dinalhan. At saka, pinarusahan din naman ako ni Father Gestoni. Patas lang naman tayo. Hindi tayo patas. Alam mo ba na napakamakasalanan na ng tingin nila sa akin? Nawala na sila ng tiwala at kailangan ko yung ibalik. Kung walang tiwala sa iyo ang isang tao, hindi mo kailangan patunayan sa kanila na katiwa-tiwala ka. Dahil kahit anong gawin mo, hindi magbabago tingin nila sa iyo. Maging sino ka kung ano ka. Mas gusto ng Diyos na magpakatotoo kaysa sa mga taong nabubuhay lang para lang i-please ang ibang tao. Wala ka kasi sa kalagayan ko kaya nasasabi mo yan eh. Sa bagay, sorry talaga sa nangyari. Maniwala ka, hindi ko intensyon yun. Nabuko lang talaga ako ni Father Gestoni at wala na ako nagawa kundi aminin sa kanya ang lahat. Alam mo naman na hindi ko kaya magsinungaling sa taong yun. Huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol dyan. Wala naman na tayo magagawa eh. Nangyari na at pareho na tayong naparusahan. Oo, tama. Huwag kang tatawa-tawa dyan ha. Galit pa rin ako sa iyo dahil sa nangyari. Ito naman, ako na nga lang yung kaisa-isang taong naniniwala sa iyo eh. Aawahin mo pa ako. Sige ka, wala ka na matatakbuhan at makakausap kapag nagalit ka pa sa akin. Ewan ko sa iyo. O sige, ganito na lang. Pagdating sa bayan at pagkatapos ng gawain mo ron, sasamahan at tutulungan kita sa pamimili ng mga pinabibili sa iyo ng mga madre. Ililibre na rin kita. Sige, totoo yan ha. Oo naman. Kailan ba ako nagsinungaling? Okay na tayo ha. Pagkalahad ng kamay ni Robin ay kaagad yung inabot ng dalaga. Pagkatapos nilang magkaayos ay nagtuloy-tuloy na nga sila sa pagbabiyahe hanggang sa makarating sa bayan. Makalipas ang 3 oras nang nasa bagong bayan na, ay kaagad inihatid ni Robin ang madre sa simbahan doon para dumalo sa gawain. Pagkatapos ng gawain, pasado 4:00 ng hapon ay nagtungo na nga sila sa pamilihan at binili ang ilan sa gusto ng mga madre sa kumbento. Dahil limitado lang ang oras, kaya hindi muna nilahat ni Sister Mariel ang pamimili. 5:30 ng hapon ay nagmeryenda muna sila at nagpatuloy sa pag-uusap. Doon nga ay naisip ng madre na magtanong ng ilang bagay sa binata dahil mas matagal na naman yung nagpapabalik-balik sa kumbento. Siya nga pala, may itatanong ako sa iyo na medyo confidential ha. Kilala mo ba si Sister Lucia? Yung madreng nawala doon sa kumbento? Oo. Pero hindi naman ako malapit sa mga madre noon eh. Kaya hindi rin kami nagkakausap. Hindi ba nga sabi ko nga sa'yo, ikaw ang kauna-unahang madre na naging close ko? Bakit mo pala naitanong? Nag-aalangan na ako magsabi sa iyo kasi kapag tinanong ka ni Father Gestoni, alam kong hindi ka makakapagsinungaling sa kanya eh. Ano ba naman yan? Mangako ka muna sa akin na walang magsasabi ng kahit na ano kay Father Gestoni. Oo na. Sige. Promise. Wala akong kahit na anong sasabihin. Siguraduhin mo lang ha. Dahil yari ka talaga sa akin kapag naparusahan na naman ako. Hindi na talaga kita papansinin hanggang mamatay ako. Uy, grabe naman yun. Pero, oo na nga. Nangangako ko na hindi talaga ako magsasalita. Kaya, ikwento mo na sa akin yung gusto mong ikwento. Ganito, meron kasing lumang silid doon sa kumbento. Kung nakapasok ka na ron, alam mo na yung tinutukoy ko. Walang nakakapasok doon dahil nakakandado yun ng kadena eh. Pero isang hapon,
nakita kong nakauwang yung pinto kaya na-curious akong pasukin hanggang sa makita ko si Sister Lucia. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit? Mukha ba akong sinungaling? Ito naman, galit ka agad. O sige na, ituloy mo na yung kwento. Nakita mo talaga yung nawawalang madre? Oo. Hindi lang nakita ko, di nakausap ko pa siya. Sinabi ko yun kay Mother Agnes pero hindi niya ako pinaniwalaan katulad mo ngayon eh. Ang hirap naman kasi paniwalaan eh. Pero totoo yung sinasabi ko. Totoo yung nakita ko. At sigurado ako doon. Pagkatapos kong makainkwentro si Sister Lucia, nagsimula na akong mapanaginipan si Ruben. Halos gabi-gabi yun. Teka. Napanaginipan mo si Ruben? Oo. Kilala mo yung batang yon? Oo. Madalas ko rin yung nakikita ron dahil inampun siya ng mga madre. Kukunin na nga sana siya ni Father Gistoni para dalhin dito sa bagong bayan. At may makasama ko pero may nangyari kasi. Ano yung nangyari na yon? Hindi ko alam ang eksaktong nangyari pero bago rin mawala si Sister Lucia, may mga namatay pa rin sa kumbento. At ang pagkakaalam ko, kasama sa mga namatay si Ruben. Hindi ko na nagawang makapagtanong kay Father Gistoni dahil ang sabi niya, wag na raw uungkatin yung tungkol doon. Mas lalo tuloy akong napursiging malaman ng nangyari sa kumbento bago ako dumating Sister Mariel, payong kaibigan lang mas mainam kung wag mo nang pag-aksaya ng tungkol sa bagay na yan. Baka lalo mo lang ikapahamak yan Di ba't nasabi mo na noong nakaraan sa akin na pakiramdam mo parang malamig ang pakikitungo sa iyo ni Mother Agnes at nung kanang kamay niyang si Sister Delilah? Kaya tigilan mo na kung ano man yung iniisip mo. Alam ko naman yun, Robin Pero parang mas hindi ako matatahimik lalo na ngayong meron akong nalaman. Ano yun? May sinabi sa akin si Sister Leticia tungkol sa nangyari. Ang sabi niya, yung pagkawala ng mga madre noong panahon na yon na sinisisi kay Sister Lucia ay kagagawan daw ni Ruben. Tinawag niya ngang kampo na kadiliman yung bata At sinabi pa niyang nagbalik na raw yun ngayon para ituloy yung dapat ituloy. Nako, parang nakakatakot naman yan. Nakakatakot talaga. Alam mo ba na ngayon, parang may kakaibang bigat akong nararamdaman sa kumbento. Hindi ko to pinapansin noon pero habang tumatagal ako roon mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. May kukwento rin sana ako sa'yo pero sana sa ating dalawa na lang muna to Patagal na rin ako may napapansin sa kumbento pero hindi lang ako nagsasalita Palagay ko, alam din to ni Father Gistoni. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit tahimik siya pagdating sa bagay na to Naniniwala ka ba sa aswang? Ha? Aswang? Oo. Naniniwala naman pero bilang alagad ng Diyos at isang madre, hindi dapat tinatangkilik ang tungkol dyan. Nung bata pa kasi ako, madalas kong marinig ang kwento na yon lalo na kapag napunta kami sa kumbento. Yung mga matatandang madre noon na mga patay na ngayon, maliban kay Sister Leticia at Mother Agnes alam din nila ang tungkol doon. Meron nga raw aswang doon sa kumbento na nagpapanggap na isang madre. Hindi ko lang alam kung nahuli o napatay na yon. Pero siguro may kinalaman yan kay Sister Lucia at kay Ruben. Diyos ko po, naalala ko tuloy bigla nung madaling araw na may nakita ko malaking ibon na nagpapalipad-lipad sa ibabaw ng kumbento. Natigilan na sila sa pag-uusap dahil tumunog na ang lumang cellphone ni Robin. Sinyalis kasi yun na 5 minuto na lang ay mag-aalas 6 na ng gabi. Nawala na rin tuloy sila sa pag-uusap at dali-dali nang hinatid ng binata ang madre sa simbahan kung saan to ngayon tutuloy. Pagkatapos noon ay umalis na rin kagad siya. Si Sister Mariel naman ay gumawa na lang ng dapat gawin. Kinabukasan, nagpatuloy ulit ang ikalawang gawain. Maghapon yun kaya hindi nakalabas ng simbahan si Sister Mariel. At habang gumagampan ng tungkulin ay hindi naman siya masyadong nakapag-concentrate dahil nga naiisip niya ang mga pinag-usapan nila kahapon ni Robin. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos mag-ayos sa sarili at magdasal, nang patulog na ang dalagang madre ay naalala na naman niya ang sinabi ni Robin patungkol sa paniniwalang aswang sa kumbento.
Meron nga daw aswang doon sa kumbento na nagpapanggap na isang madre. Hindi ko alam kung nahuli o napatay na yun. Pero siguro may kinalaman yun kay Sister Lucia at kay Ruben. Sana naman, hindi tungkol sa aswang yon. Panginoon, tulungan niyo po ako makatulog ng maayos ngayong gabi. Pagpikit ay nakatulog din siya kaagad, subalit dinalo na naman siya ng isang masamang panaginip. May narinig siyang kalabog sa bintana ng silid na kanyang tinutulugan. Pagtingin niya roon, ay nakita nga niya ang bakas ng dugo ang kamay. Napabangon kagad siya sa kama at dali-daling umatras pero nanatiling nakatingin sa bintana. Pagkatapos noon, ay nakarinig siya ng nakakakilabot na huni ng kung anong hayop sa labas. Kapareho lang to nung narinig niya doon sa kumbento. Dahil doon, ay lumabas siya sa silid at takot na nagpunta sa kung saan hanggang sa makarating siya sa altar. Napahinto siya at napatingin sa tapat ng malaking krus dahil may nakita siyang nakatayo roon. Pagtingin niya ay ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Ruben. Katulad ng dati ay sunog pa rin ang bahagi ng katawan noon. Ruben, wala akong kasalanan. Sila ang may kasalanan nito. Ano bang sinasabi mo, Ruben? Nandiyan na siya! Magtago ka na! Natigilan na ang dalagang madre dahil isang nakakakilabot na huni na naman ang kanyang narinig. Kasabay noon ay bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil sa narinig niyang ingay sa labas ng kwarto. Doon niya rin naintindihan na panaginip lang ang nangyari kanina. Pero hindi na niya inalala pa yon. Lumabas na siya ng silid. Pagdating sa pinakadulo ng pasilyo ay nakita niya ang ilang manggagawa ng simbahan. May isang babae na nakahandusay sa sahig at nangingisay. Bumubula ang bibig noon habang ang mga mata ay tumitirik. Pero hindi yon ang mas umago ng pansin niya, kundi ang dugo sa maselang parte ng katawan noon. Ano nangyari kay Aling Gina? Bakit siya nangingisay at dinudugo? Dalhin niyo na kagad siya sa ospital, madali kayo! Wala nang inaksayang oras ang lahat. Mabuti na lang ay malapit lang doon ang ospital ng Bagong Bayan, kaya nakatawag kagad sila ng ambulansya. Nang isasakay na si Aling Gina, ay napalingon sa kung saan si Sister Mariel. Mula sa pinakatuktok ng simbahan ay may napansin siyang kung ano na nagtatago sa malaking krus na nasa itaas. Nawala rin kagad yun kaya hindi na niya napagtuunan ng pansin. Umalis na rin kasi ang ambulansya kaya doon na natuon ang atensyon nilang lahat. Kinabukasan, maagang natapos ang kanilang huling gawain. Pagkatapos mananghalian ay sinundo na kagad niya si Robin. Nagtungo nga sila sa pamilihan ng Bagong Bayan para ituloy ang pamimili ng mga pangangailangan ng mga madre sa kumbento. Habang nagbabiyahe pabalik sa kumbento, ay naikwento nga ni Sister Mariel ang tungkol sa nangyari kagabi. Ibinahagi niya rin ang napanaginipan bago yon mangyari. Wala siyang itinago kay Robin dahil alam niyang maniniwala at mapagkakatiwalaan niya ang binata patungkol dito. Palagay ko, Sister Mariel, kailangan mo na ulit ng deliberasyon. Hindi na maganda mga napapanaginipan mo eh. Posibleng sanhiyan ang kakaisip mo patungkol sa bagay na yon. Naisip ko rin naman yan. Pero sa tingin mo, nagkataon lang ba ang nangyari kagabi? Yung panaginip ko patungkol kay Ruben at yung nakita ko sa tuktok, sa krus ng simbahan na parang aswang? Sigurado kong may pakahulugan ng mga yun eh. Dapat ko tong ipanalangin sa Diyos para maging maluwag ulit ang pananatili ko sa lugar na ito. Kung gusto mo, pwede ka ulit tumikim ng marijuana. Meron akong dala dito. Masaway ka talaga, no? Inuudyokan mo pa talaga ako, makasala na naman. Tapos, sasabihin mo na naman kay Father Gistoni. Kahit kailan? Ay nako, hindi na ako titikim niyan. Binibiro lang kita, no? Wala naman akong dala eh. Tsaka, tinigilan ko na rin ang paggamit nun. Pinapagaan ko lang ang alalahanin mo. Hindi magandang biro at hindi nakakagaan ang alalahanin ko. Ay nako, ikaw talaga. Natawa na lang si Robin habang nagpapatuloy sa pagmamaneho. At dahil din doon ay iniba na nga ng binata ang usapan para naman hindi na lang puro sa hindi pangkaraniwan ang pinag-uusapan nila. At mabilis na namang lumipas ang oras.
Mga bandang 5:30 na ng hapon sila nakabalik sa kumbento. Nagtagal din sila dahil ilang beses na nag-overheat ang sasakyan. Nang nasa parting area na sila, napansin ni Sister Mariel ang ilang mga madre na nasa bukana ng kumbento at tila nag-uusap-usap. Dahil doon ay nauna na muna siya kay Robin na siyang nagbubuhat naman ng mga pinabili ng mga kababaihan. Anong meron mga sister? Nang makita niya ang isa sa mga madreng nagngangalang Angela ay natutup niya ang kanyang bibig. Sugatan kasi yun at puno ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ano nangyari kay Sister Angela? Ayon nga sa mga kapwa madre nila sa kumbento, ay kagabi pa raw nawawala si Sister Angela. At ngayon ngang bago lumubog ang araw ay naabutan na lang nila yon sa tapat mismo ng kumbento. Sugatan at takot na takot pero walang maalala sa mga nangyari. Dahil doon ay kaagad tinawag ni Sister Mariel si Robin para tumulong sa pagbubuhat. Dinala nga nila ang kawawang madre sa pagamutan ng kumbento para mabigyan ng paunang lunas. Bago lumabas ng silid dahil hindi mapakali, kaya naman nilapitan ni Sister Mariel ang sugatang madre para sana tanungin. At nang makita niya yon, ay bigla na lang siyang hinawakan sa mga kamay. Sa isang iglap, ay merong kakaibang mga pangitain na sumagi sa isip niya na parabang ipinasa ni Sister Angela. May mga umaagos na dugo, naglilib na kumbento at ang sigawan ng mga madre na punong-puno ng takot. Dahil doon ay kaagad bumitaw si Sister Mariel at napatras. Pinagmasdan lang siya ng makabuluhan ng nasabing madre at gawa naman ng matinding takot ay dali-dali na siyang lumabas ng silid at tumakbo palayo roon. Ano yung mga nakita ko? Pangitain ba yun na ipinamana sa akin ni Sister Angela? Diyos ko po, mabaging Diyos! Napa-sign of the cross na lang siya bago tuluyang umalis sa lugar na yon. Pasado 8:00 ng gabi, katatapos lang nilang kumain ng hapunan at naipamigay na ni Sister Mariel ang mga pinabili ng kapwa niyang madre sa bagong bayan. May kanya-kanya ng kaabalahan ng lahat, habang ang dalagang madre ay nakatulala lang sa balkonahe sa ikalawang palapag at nakatingin lang sa ibaba. Pinagmamasdan niya si Robin na nakukumpuni ng sasakyan dahil sa tuluyan na nga yung hindi gumana. Dahil tuloy doon, ay hindi na sila nakabiyahe ni Father Gistoni at mukhang may stranded pa ng ilang araw sa kumbento. Malalim pa rin inisip ni Sister Mariel ang pangitaing nakita niya kanina. Mga umaagos na dugo, nagliliyab na kumbento at ang sigawan ng mga madre na punong-puno ng takot. Pakiramdam niya ay mas lalo lang gumulo ang sitwasyon niya sa kumbento dahil kung ano-ano na ang kanyang nakikita. Napa-sign of the cross na lang ulit siya at babalik na sana sa kanyang kwarto nang biglang dumating si Father Gistoni. Kagagaling lang na matandang Ginoo sa opisina ni Mother Agnes. Ah, Sister Mariel, ano at nandyan ka pa sa balkonahe? Nagpapahinga lang po. Patulog na rin po ako, Father. Ay sigurado kang nagpapahangin ka lang dyan. Wala ka bang pinagmamasdan, Sister Mariel? Wala po. Pero nakita ko po si Robin na nag-aayos ng sasakyan. Hindi ko naman intensyon na makita siya pero meron lang din po kasi akong malalim na iniisip eh. Tungkol ba ito sa naikwento sa akin ni Mother Agnes? Ano po ba yung naikwento ni Mother Agnes sa inyo? Nito ngang nakaraang hapon, sinasabi mo nga raw na nakita mo ang madreng matagal nang nawawala. Doon mismo sa lumang silid. Alam mo, Sister Mariel, ang demonyo ay madalas na pumapasok sa isip ng taong maraming alalahanin. Mainam na palagi nating linisin ang ating isipan at tumingi ng patawad sa Panginoon. Maraming salamat po sa mga sinabi ninyo. Ginagawa ko po ang lahat ng yan, Father. Palagi mo rin tatandaan na ang demonyo kapag umalis na to sa isang tao, maghahanap yun ng kanyang lilipatan. At kapag wala siyang nakita, babalikan niya ang taong dati niyang pinanggalingan. Kapag nakita niyang walang laman ang loob ng taong yon, o malayo pa rin sa pagsuko sa Diyos, magtatawag ang demonyo ng mas marami pang kampon at sabay-sabay silang papasok sa taong yon. At sa ganung paraan ay lalong sumasama ang kaisipan ng isang tao. Kaya
palaging suriin ang ating puso at magpakumbaba palagi sa harap ng Diyos. Maraming salamat po sa paalala, Father. Walang anuman. Napansin kong tila malalim nga ang iniisip mo katulad ng sinabi mo kanina. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Huwag ka mag-alala. Makikinig lang ako at kung ano man ang mapag-uusapan natin, ay mananatili lang yon sa bawat sulok ng balkonaheng ito. Nang sabihin nyo na matandang Ginoo, ay sinamantala na nga ni Sister Mariel ang pagkakataon kahit kinakabahan siya. Huminga muna siya ng malalim para makakuha ng lakas ng loob bago magsalita. Gusto ko pong malaman kung ano talaga yung nangyari kay Sister Lucia. Nawala po ba talaga siya? O kasama siyang namatay ng iba pang madre noon? Pati na rin po yung tungkol sa batang si Ruben. Nung nakarang araw po kasi, bago ako magpunta sa bagong bayan, nabanggit sa akin yun ni Sister Leticia. Kaya nahihiwagaan po ako, Father. At palagay ko naman po karapatan ko rin na malaman kung ano nangyari noon. Lalo na't dito na ako mamamalagi sa kumbento. Tama ka. Karapatan mo rin na namang malaman ng totoo kaya ikukwento ko sa iyo. Noong 16 na siglo bago maitayo ang kumbentong ito, may maliit na nayon sa lugar na ito. Namumuhay sila na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Sa panahon natin, kulto kung sila ay tawagin. Sinasamba nila ang nilalang na pinaniniwala ang bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao bilang isang bata. Wala siyang kasarian kaya hindi matukoy kung babae ba siya o lalaki. Ngayon ko lang po narinig ang tungkol dyan Dahil hindi naman to pinahihintulutan na ikalat sa buong kumbento. Kaya ang lahat ng mapag-uusapan natin ay mananatili lang sa bawat sulok ng balkonaheng ito. Sige po, makakaasa po kayo. At ito na nga, ang nasabing bata na yon ay isang uri ng makasalanang reinkarnasyon, pero hindi siya demonyo sa karaniwang pakahulugan, kundi isang nilalang na nagpaparusa sa mga taong mapagkunwari at makasalanan sa pananampalataya. Ang ibig niyo pong sabihin, Father Gestoni, isang makasalanan ang nagpaparusa sa kapwa makasalanan? Parang ganun na nga. Ang turing nila hindi tunay na masama ang nilalang na yon, kundi dahil lahat ng kasalanan ay sumanib sa kanyang kaluluwa, kaya ang sumpa ay nagkakaroon ng anyo sa panahon natin ngayon na tinatawag na aswang. At sa bawat siglo, muling isinisilang. Ano pong ibig niyong sabihin na sa bawat siglo ay isinisilang ang nilalang na yon? Pinaniniwalaan ng marami na si Ruben ang nilalang na yon. At ang lahat ng nabibiktima niya ay isinusumpa na kung di mamamatay ay magiging katulad niya na nagpapanggap na tupa pero ang totoo ay isa palang mabangis na lobo na handang manakmal na mga inosente. Kung ganon, totoo pong sinasabi noon na mayroong aswang dito sa kumbento na nagpapanggap na madre? Walang makakapagsabi dahil ang demonyo ay magaling magbalat kayo. Hindi rin sinabi na hindi sila makakapasok sa simbahan. Ang lahat ay malayang makakapasok sa templo ng Diyos. Pero ang mga di banal ay nasusunog sa impyerno. Wala po talaga akong maintindihan sa mga sinasabi ninyo. Mas mabuti pa magpahinga ka na dahil maaga pa ang gawain bukas. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay-bagay dahil sapat na ang suliranin para sa araw na ito. At hayaan mong mamroblema ang bukas sa sarili niya. Tila mas lalo lang naguluhan ang isip ni Sister Mariel pagkatapos ng pag-uusap nilang yun ng pari. Pero ipinagpapasalamat na rin niya ito dahil kahit papaano ay nagkaroon siya ng ideya patungkol sa nakaraan ng kumbento. Nang naiwang paniniwala ng mga taga-baryong nakatira sa lugar na yun ay nadala ng mga madre na marahil ay hanggang sa kasalukuyan. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi ay mulat pa rin ang mata ni Sister Mariel. Tumatakbo pa rin kasi sa isip niya ang mga kwento ni Father Gestoni pati ng iba pang kababalaghan na naranasan niya sa lugar na yun. Maya-maya pa ay naisip niyang lumabas sa silid at magtungo sa kusina para kumuha ng maiinom. Naubos na pala kasi ang inimbak niya sa kwarto kaya kailangan na niya itong lamanan ulit. Nang pabalik na,
ay napatingin siya sa silid pagamutan kaya nakita niyang lumabas doon ng sugatan si Sister Angela. Kitang-kita ang takot sa mukha ng babae na parabang nababalisa hanggang sa tumakbo na yon. Hinabol niya ang kapwa madre, subalit pagdating sa isang silid ay bigla na lang yung nawala. Doon na lang din napagtanto ni Sister Mariel na nasa harapan na siya ng ipinagbabawal na silid. Bigla niya tuloy naalala ang huling nakita roon at takot siyang umatras at pabalik na sana sa kanyang kwarto nang tapikin siya ni Robin. Muntik pa siyang sumigaw at muntik pang mahulog ang hawak niyang pitsyel. Mabuti na lang ay nakilala niya kagad ang binata. "Oh, anong ginagawa mo dito, ha?" Nakita ko si Sister Angela eh. Yung madring sugatan na binuhat mo papunta sa pagamutan ng kumbento. Pero bigla siyang nawala eh. Eh ikaw, bakit gising ka pa at nasa labas? Merong nagtatangkang magbukas ng pinto ng kwarto ko. Nilabas ko at sinundan hanggang sa dito ko hilahin ng mga paa ko eh. Nawala na rin siya sa paningin ko. Diyos ko po, ano pa nangyayari dito sa kumbento? Hindi na talaga maganda tong nararamdaman ko. Bukas na tayo mag-usap ng umaga. Bumalik ka na sa kwarto mo at babalik na rin ako. Tama ka. May hindi maganda nga rin akong nararamdaman sa lugar na ito. Parang may kung anong madilim na enerhiya. Nagdesisyon na nga silang dalawa at bumalik sa kani-kanilang silid. Eksaktong pagkasara ng pinto ay nakarinig siya ng nakakakilabot na huni mula sa labas ng kumbento. Sinilip niya yon sa bintana at sinundan ng tingin ang pinanggagalingan pero wala naman siyang nakitang kahit na ano. Nawala na lang ang nakakatakot na tingin kaya nakampante na rin ang loob ni Sister Mariel. Hanggang sa makatulog siya na mahimbing. Pagsapit ng umaga, tila normal ang takbo ng lahat sa loob ng kumbento. Tahimik ang paligid at may kanya-kanyang kaabalahan ang mga madre. Pagkatapos ng pang-umagang gawain, ay nagtungo kagad si Sister Mariel sa pagamutan ng kumbento. Wala na siyang naabutan doon at nang tanungin niya ang madring nurse, ay sinabi lang nun sa kanya na umalis na si Sister Angela at sinundo na raw ng ambulansya kaninang 5:00 ng umaga. Nagulat siya dahil wala naman siyang narinig na sasakyan kaninang umaga. Kaya tinanong niya kaagad si Robin tungkol dito. Naabutan niya ang binata sa mismong parking kung saan ay patuloy pa rin sa pag-aayos ng sasakyan. May dumating pa ambulansya kaninang 5:00? Ha? Wala. Bakit? Ang sabi sa akin ni Sister Nurse Joy, meron daw dumating at sinundo si Sister Angela para dalhin sa loob ng bagong bayan. Ngit. Gising na ako ng 5:00 at nagdarasal ako pero wala naman ako narinig eh. Kung meron mang dumating na sasakyan, sasabay ako para makahingi ng tulong sa talyer doon sa bagong bayan. Wala talaga eh. Ibig sabihin nagsinungaling si Sister Nurse Joy? Hindi ko alam. O baka hindi ko lang napansin. Natigil na sila sa pag-uusap matapos makarinig ng nakabibinging sigaw mula sa loob ng kumbento. Dahil doon ay tumigil sa ginagawa si Robin at sabay silang tumakbo papasok sa loob. Tinungo nila ang opisina at silid ni Mother Agnes dahil doon nang galing ang malakas na boses. Naabutan nilang marami ng tao roon. Kabilang na si Sister Delilah at Father Gestoni na hindi maipinta ang muka. Gulat na gulat ang lahat matapos matagpuan si Mother Agnes na patay mismo sa mismong desk niya. Ang mga mata ay tila hinigit palabas. Nakapako ang dila at ang mga kamay sa lamesa at puno ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tila nanlamig ang buong katawan ni Sister Mariel matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang Mother Superior. At dala ng matinding takot ay hindi niya na namalayang napayakap na pala siya ng mahigpit kay Robin. Dahil sa nangyaring yon, ay gumuho ang katahimikan sa buong kumbento. Nagsimula ng maghinalaan sa isa't isa ang mga madre. Dahil doon ay umaksyon na kaagad si Father Gestoni na pumagitna sa mga madreng nagkakagulo. Sa halip na maghinalaan kayo sa isa't isa, bakit hindi natin nirespeto ang pagkawala ni Mother Agnes? Siya ay malapit kong kaibigan at nalulungkot ako ng gusto sa kanyang pagkawala.
Pero hindi itong panahon para mag-away-away at magsisihan. Ang gumawa nito sa pinakamamahal niyong Mother Superior hindi makakaligtas sa parusa ng Diyos. Kaya magpanalanginan kayo. Ipanalangin ninyong masukol kagad ang gumawa nito. Huwag tayong matatakot dahil hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng pagsubok. Dahil sa sinabi niyo ng pari, ay nanahimik nga sa pagtatalo-talo ang mga madre. Pero hindi pa rin nawala ang bulong-bulungan patungkol sa sumpa ng aswang sa kumbento. Hindi na rin ito napigil ng pari dahil nga sa nangyaring pagkamatay ni Mother Agnes. Naging questionable rin kay Sister Mariel ang tila ginawang pagtatakip ni Sister Nurse Joy kay Sister Angela. Kaya naginala sila ni Robin na posibleng may kagagawa ng nasabing madre sa kamatayan ng Mother Superior. At base na rin sa nakasanayan, kapag namatay ang isang Mother Superior ay merong ritual, tradisyon at paggalang na isinasagawa ng mga madre bilang bahagi ng kanilang pananampalataya, disiplina at pagsasama bilang relihiyosong komunidad. Agad na pinagsama-sama ang mga madre upang magdasal para sa kaluluwa ng yumaong superyora. Inilagak din ang labi ng yumaong madre sa chapel ng kumbento para sa burol. Isinagawa ang funeral mass bilang pasasalamat sa buhay ni Mother Superior Agnes. Nagkaroon rin ng maikling eulogy o pagbabahagi ng alaala sa kanya. Pinangunahan ni Father Gestoni na sinundan ni Sister Delilah at sinundan pa ng mga matagal na nakasama ni Superiora. Dito ay itinuring nilang espiritual na ina ang yumaong madre bilang malalim na paggalang sa kanyang pamumuno at paglilingkod. Gabi-gabi, habang nagbuburol, ay hindi talaga mapalagay si Sister Mariel sa mga pangyayari. Kaya pasimple siyang nag-iimbestiga kahit alam niyang tila delikado. Mas lalo lang din lumaki ang hinala niya kay Sister Nurse Joy at kay Sister Angela na sila ang nasa likod ng krimen na to. Sinabi kasi kalaunan ng manggagamot na madre na nagpasya si Sister Angela na tumiwalag na sa kanyang sinumpaang tungkulin. Alam ni Sister Mariel na hindi basta-basta ang pagtiwalag sa sinumpaang pananampalataya dahil ito ay itinuturing na panghabang buhay na panata na kung tawagin ay solemn vow. Marami pang proseso ang dapat gawin, kabilang narito ang personal na pakikipag-usap sa Mother Superior. Ngayong wala pang bagong namumuno sa kanila, kaya hindi pa rin maaaring makapagsumite ng sulat ng dispensasyon si Sister Angela. Tila ipinalabas lang sa kanila na nasa personal na pagninilay-nilay daw ngayon ang nasabing madre, kaya hindi ito pwedeng maabala. Makalipas ang 1 linggo, ay inilibing na sa libingan ng mga madre si Mother Agnes. Ito ay nasa likod lang mismo ng kumbento. Tinipon silang lahat ni Father Gestoni para paalalahan ng muli. Namalagi pa rin doon ang pari ng ilang araw kasama si Robin dahil sa isang gawain. Pagkaraan ng pagluluksa, pinangunahan ni Sister Delilah ang pagpupulong ng mga madre upang pumili ng bagong superyora sa pamamagitan ng botohan. Alinsunod na rin sa patakaran ng kanilang religious order. Inabot na maghapon ng kanilang pagpili hanggang si Sister Delilah na nga ang naitalagang bagong Mother Superior nila. Marami rin ang humiling kay Sister Leticia. Kaso lang ay mas naging praktikal ang karamihan dahil alam na ng lahat na matanda na at hindi na nakakakita ang matandang madre. Kaya kung maluluklok yon, ay mahihirapan lang din ang lahat. Sister Leticia, oras na po ng pagkain ninyo. Gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo ang bagong Mother Delilah na po ang bagong superiore natin dito sa kumbento. 2 lang po ang nilamang niya sa inyo. Sayang po, no? Pero okay na rin po yun. Sa ngayon po kasi parang delikado rin kapag naging Mother Superior ka. Baka matulad lang din ang mangyari kay Mother Agnes. Huwag naman sana. Pagkatapos siyang mapakain ng matandang madre, ay lumabas na rin siya kaagad ng silid dahil naatasan na naman siya sa banyo. Pagsapit ng gabi, gawa ng matinding pagod,
ay nakatulog ng mahimbing si Sister Mariel. Sa eksaktong pasado 12:00 ng hating gabi ay dinalo na naman siya ng masamang panaginip. Hindi rin siya sigurado kung panaginip to o totoo, pero nakita niya sa altar ng kumbento si Ruben. Ikaw na naman? Ano bang kailangan mo sa akin, Ruben? Hindi ako may kasalanan, Ale. Sila yun. Hindi akong isinumpang aswang sa kumbentong to, kundi sila. Sila ang gumawa at bumuhay sa kampo ng kadiliman. Wala akong kasalanan, Ale. Sila ang nagpapasok ng aswang sa kumbento. Wala akong kasalanan, kaya huwag mo akong iiwan. Mag-iusap. Isama mo na ako sa pag-alis mo dito. Ano bang ibig mo sabihin? Yung mga gumawa nito sa akin, sila rin ang pumatay kay Inang Agnes. Wala na silang pinipili. Lahat ay nasa panganib. Sino sila? Magbigay ka nga ng pangalan sa akin para malaman ko kung sino ang mga aswang dito sa kumbento na nagpapanggap na madre. Gumising ka dahil nandiyan na sila. Nagsisimula na naman sila. Eksaktong pagkasabi ng batang lalaki ay umalingaw-ngaw ang nakabibinging huni ng kadiliman. Dahil doon ay napabalikwas ng bangon si Sister Mariel, ganun din ang iba pa sa kumbento. Kagad lumabas ng silid ang dalagang madre matapos niyang maalala ang sinabi ni Ruben sa panaginip. Tumakbo siya at magtutungo sana sa silid na kinaroroonan ni Robin para humingi ng tulong at sabihin ang napanaginipan niya. Pero merong umagaw ng kanyang atensyon. Mula sa pasilyo ay meron siyang nakitang pamilyar na madre. At hindi nga siya nagkamali dahil si Sister Lucia yon na naglalakad papunta sa kinaroroonan ng lumang silid. Sa bilis ng paglalakad noon ay tila hindi na sumasayad sa lupa ang mga paa. Nang marating niya ang pinakadulo ay naabutan nga niya sa tapat ng pinto ng lumang silid si Sister Lucia. Sister Lucia? Nakita tayong muli. Sinabi ko naman sa iyo na wala akong kasalanan sa mga nangyari. Produkto lang ako ng kagagawa nila. Hindi ko to ginusto at hindi ko to pinili. Sila ang gumawa nito sa akin. Totoo ka ba talaga? Hindi ba ako nag-iilusyon lang? Katulad mo, hindi sila naniniwala noon. Pero maniniwala na sila ngayon dahil isa-isa na silang huhusgahan at nagsimula na yung kay Mother Agnes. Humarap kay Sister Mariel ang nasabing madre at kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito na tila luluha na. Bukod doon ay unti-unting umuusli ang matutulis nito mga pangil. Mapapansin din na makakapal at may itim na ugat sa lieg at magkabilang sentido nito. Diyos ko po, isa kang aswang, kampon ka ng kadiliman, demonyo ka! Hindi ako aswang o demonyo o kampon ng kadiliman, kundi isa ako ngayong nilalang na nagpaparusa sa mga taong mapagkunwari at makasalanan sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos sa binyo ni Sister Lucia ay unti-unti na nga nagbago ang kanyang anyo. Tuluyan ang nilukob ang buo niyang pagkatao ng maitim at nangingintab na balat. Kasunod noon ay biglang lumabas sa likuran nito ang isang malaking pakpak na matulis ang dulo na parang patalim. Nagkampayo ng ilang beses dahilan para mapaupo si Sister Mariel habang tinatakpan ang muka ng kanyang mga kamay. At sinundan pa yun ng nakakakilabot na huni ng isang halimaw. Mabilis na ang mga sumunod na nangyari na hindi na halos nakita ni Sister Mariel. Napapikit na lang siya matapos marinig na mabasag ang salamin ng silid na kinaroroonan niya. Pagdilat ng kanyang mga mata ay wala na roon ang aswang na madre. Napayak siya sa takot pero hindi pa roon natapos ang lahat ng kalbaryo dahil isang nakakabulahon na sigaw ng mga madre ang umalingaw-ngaw sa buong kumbento. Pagtayo niya ay eksakto rin ang pagdating ni Robin na dali-dali siyang inalalayan. Sister Mariel, bakit nasira yung salamin dito? May aswang? Ha? Anong sinasabi mo? Nakakita ako ng aswang. Naudlot na ulit ang kanilang pag-uusap dahil nakarinig na naman sila ng malakas na sigaw ng madre. Wala na rin silang inaksayang oras. Pinuntahan nila ang pinanggalingan ng ingay habang nakaakay ang dalagang madre sa binata. Pagdating nila sa pasilyo papuntang pagamutan ng kumbento,
ay nakita na nila ang ilang madre na naroon. Kadarating lang din ni Father Gistoni. At gulat na gulat silang lahat sa kanilang nakita dahil nakandusay na ang dalawang madre na sina Nurse Joy at Sister Angela. Kahindik-hindik ang sinapit ng dalawa na dahilan ng pagsuka ng iba matapos yung makita. Dahil sa pangyayaring yon, ay mas lalong nawalan ng tiwala ang mga madre sa isa't isa sa loob ng kumbento. Nagpayo naman ang bagong Mother Superior na si Delilah na huwag matakot at patuloy na manalangin sa Diyos dahil dumarana sila ngayon ng pagsubok. Nagpasya rin ng mga pinuno sa kumbento na huwag na munang iparating sa may kinauukulan ng tungkol dito. Sumang-ayon naman ang lahat pero sina Sister Mariel at Robin ay tila tumututol dito. At dahil sa paniniwalang kagagawan nga to ng sinumpang aswang na nasa kumbento, sa halip na ilibing ay sinunog na lang ang bangkay ni na Sister Nurse Joy at Sister Angela. Ito raw kasi ay upang mapigilan ang pagbabakasakaling muling pagkabuhay ng mga bangkay at maging isang isinumpang aswang din. Hapon ng Biyernes, palis na sina Father Gistoni at Robin sa kumbento ay sinadya ni Sister Mariel ang binata para sana kausapin. Nalaman kasi ng dalagang madre ang pagtatakip ng pari sa insidente. Pero nang naabutan niya ang dalawa na tila nag-uusap na patungkol doon kaya nagtago na lang muna siya at nakinig ng palihim. Father Gistoni, huwag niyo po sanang mamasamay ng itatanong kong ito. Hindi po kasi talaga ako makapaniwala na aalis tayo rito ngayon. Kayong alam naman natin na may hindi tamang nangyayari sa kumbento. Sige anak Robin, ano bang sasabihin mo, ha? Nababahala po kasi ako sa pwedeng mangyari kapag iniwan natin sila eh. Walang ibang tutulong sa mga madre. Tutulungan sila ng Diyos. Robin, ang tagal mo nang nasa simbahan. Bakit tila malit pa rin ang pananampalataya mo sa Kanya? Hindi naman po sa ganun. Ang akin lang po, hindi po ba mas ligtas o mas praktikal kung isasanggunin na po natin sa mga kinauukulan ng tungkol dito? Naniniwala po ako na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kung magkakaroon ng tamang proseso sa pag-iimbestiga, matutukoy po natin kung sino ang gumawa ng pagpatay o kung sino po ang... Kung sino ang ano, Robin? Kung sino ang ano? Kung sino po ang aswang? Robin, anak, sa tingin mo ba hindi ko alam ang tungkol dyan? Sabi mo nga, ang Diyos ay ang Diyos ng kaayusan. Kaya meron siyang inilaan na tamang mga tao para gumampan sa sinasabi mo. Hindi uubra mga ordinaryong pulis, kung di rin naman ordinaryong kanilang kakaharapin. Posibleng mas dumami lang ang mapapahamak kung magkataon. Kung ganun, ano pong naiisip niyong paraan? Maghintay ka lang anak at magtiwala dahil hindi natutulog ang Diyos. Huwag mo nang bagabagay ng sarili mo at sa halip na mag-alala ka ng mag-alala, lalo na kay Sister Mariel. Bakit hindi mo siya ipanalangin sa Panginoon gayon din ang ibang nasa kumbento? Tila nahiya ang gwapong binata nang marinig yun sa pari kaya umiwas siya ng tingin dito. Napangiti lang ang matandang lalaki habang pinagmamasdan siya. Matagal ko nang napapansin ang pagtatangi mo sa babaeng yun, ha? Pero sana maintindihan mo na ang sinumpang niyang tungkulin sa Diyos panghabang buhay na panata at hindi basta-basta mapuputol. Paasahin mo lang ang iyong sarili, Robin. Father Gistoni naman, bakit po parang napunta na sa akin ang usapan? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Kahit itanggi ng iyong bibig, hindi naman may tatanggi ng mga kilos mo lalo na ng laman ng iyong puso. Nag-aalala lang ako sa iyo, Robin, at ayaw kong umasa at masaktan ka sa huli. Pupunta na po ako sa garahe at titingnan yung sasakyan natin. Sumunod na lang po kayo kung handa na kayo, Father. Napangiti na lang ang matandang Ginoo, habang si Sister Mariel naman mula sa pinagtataguan ay hindi na rin mapakali. Umalis na lang din kagad siya sa lugar na yon bago pa makita ni Robin. Maya-maya pa, nang nasa labas na siya ng gusali ay doon siya napabuntong hininga na malalim.
Tila kasi nakaramdam din siya ng kakaiba matapos malamang meron palang pagkagusto sa kanya ang binata. Hindi niya alam kung maiilang ba siya o matutuwa matapos yung malaman. Diyos ko, Mariel, umayos ka. Ang puso mo ay nakalaan na sa Diyos katulad ng sinabi ni Father Gistoni. Panghabang buhay na panata to. Ano yung binubulong-bulong mo dyan? Ay, anak ka ng mahabaging langit. Nakakagulat ka naman, Robin. Parang mas lalo kang gumanda nung nagulat ka. Umayos ka nga. May iba tayo. Aalis na pala kayo bukas, no? Kailan kayo babalik ulit? Uy, bakit mo naman tinatanong? Namimiss mo na kaagad ako, no? Umayos ka talaga sa mga sinasabi mo, Robin, ha? Ay, nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Ayoko pa nga umalis dahil nag-aalala ko sa'yo. Ang ibig kong sabihin sa inyo dito. Ang dami na kasing nangyari. Pero katulad nga ng sinabi ni Father, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kaya magdasal ka palagi ha, at mag-iingat ka rito. Kayo rin. Lalo ka na. Natigil na sila sa pag-uusap dahil dumating na rin nga si Father Gistoni at Mother Delilah. Matapos magpaalam ay nagbiyahe na kaagad ang dalawang lalaki habang hindi pa lumalalim ang gabi. Bago naman pumasok sa loob ng kumbento ay tiningnan lang ng Mother Superior ang dalagang madre ng makahulugan. Pagkatapos noon ay nauna na siyang pumasok sa loob. Pagkalipas ng ilang araw matapos sa mga insidente ay merong ipinadala ang simbahan na isang priest investigator. Dahil ito sa tulong at request ni Father Gistoni mula sa Arsobispado. Kinilala ang Ginoo na si Monsignor Severino. Isang kilalang pare lalo pagdating sa pagsugpo ng mga kulto o anumang hindi pang karaniwang pangyayari sa mga simbahan o baryo sa probinsya. Si Robin din ang nagatid sa nasabing Ginoo. At pagpasok pa lang ng kumbento ay sinalubong na sila ng mga madre bilang malugod na pagtanggap. Sa bungad pa lang ay nakaramdam na ng hindi maganda ang nasabing Ginoo habang nililibot ng tingin sa buong lugar. Dito pa lang sa labas nararamdaman ko na ang kakaibang presensya. Kaya sigurado ko ang may gawa ng krimen sa lugar na ito hindi ordinaryong nilalang. May halimaw sa kumbentong ito at ito ay kailangang puksain sa lalong madaling panahon. Wala nang inaksayang oras pa ang investigador. Habang inaaral ang kaso ng pagkamatay ni na Mother Agnes, Sister Nurse Joy at Sister Angela, ay naungkat din tuloy ang mga nakalipas na kaganapan. Nabuksan ulit ang lihim noon na matagal nang itinago ng kumbento. Habang gumugulong ng investigasyon, ay patuloy din ang pag-ikot ng mga bulungan sa buong kumbento. Hati ang opinyon ng mga madre kung aswang o mamamatay tao talaga ang may pakana. Hindi na rin kasi sinabi ni Sister Mariel ang nakita niyang aswang dahil baka mapagsimulan na naman to ng matinding issue sa kumbento. Mainit pa rin naman sa kanya ang bagong Mother Superior kaya mas pinili niya sa pinagkakatiwalaang tao na lang ito sabihin. Nanatili naman si Robin dahil hiniling niya rin muna kay Father Gistoni na samahan si Monsignor pero ang totoo ay nag-aalala lang naman talaga kay Sister Mariel. Isang gabi, pagkatapos ng aktibidad sa kumbento ay muling nanaginip ng kakatuwa ang dalagang madre. Dinalaw na naman siya ng batang si Ruben. Ali, kailangan nyo nang umalis sa lugar na ito. Tuluyan nang nagbalik ang isinumpang aswang at babawiin niya ang lugar na to na sinasabing inangkin sa kanya. Kapag sumalakay siya, mauubos ang lahat sa kumbento at siguradong walang matitira. Anong ibig mo sabihin, Ruben? Sa muling kabilugan ng buwan, babaan ng dugo sa lugar na ito. Kailangan pigilin ang punot dulo ng kasamaang to para matapos na ang lahat. Kung hindi nyo gagawin yon, mamamatay lahat. Inuulit ko sa iyo na mauubos ang lahat sa kumbento at siguradong walang matitira. Sabihin mo kung paano sila mapipigilan. Sabihin mo kung sino ang dapat pigilan. Ang mga taong gumawa nito sa akin, ang mga sumunog sa akin at ang nagbigay ng sumpa kay Sister Lucia, lahat sila ay dapat pagbayarin.
Sino nga sila? Bakit hindi mo mabanggit-banggit ang mga pangalan? Humingi ako ng tawad dahil sa oras na banggitin ko ang mga pangalan nila, magsisimula na ang kalbaryo sa kumbento. Pero malalaman mong sagot sa silid na puno ng apoy sa lugar na ipinagbabawal. Doon mo malalaman kung sino-sino sila. Sa lumang silid? Magmadali ka dahil wala ng oras. Pagkasabing yun ay biglang nagising ang dalagang madre. Pagtingin niya sa maliit na orasan sa silid na kinaroroonan ay doon niya nakitang eksakto 12:00 na ng hating gabi. At dahil hindi siya mapakali matapos sa mga nalaman, ay naisip niyang lumabas ng silid. Noong una ay nag-aalangan pa siya pero nagtungo na rin siya sa silid ni Robin para humingi ng tulong. Sinabi niya ang lahat sa binata kaya hindi yun nag-aksaya na tulungan siya. Wala silang inaksayang oras. Tinungo nila ang lumang silid na nakakadena upang hindi mapasok. Sabi sa akin ni Ruben, nandito daw ang sagot sa loob mismo ng lumang silid. Kung mabubuksan natin to, siguradong malalaman natin ang itinatagong lihim ng kumbento. Pero ang sabi ni Mother Agnes noon, tinapon na raw sa balon ng kumbento ang susi ng kadena. Huwag ka mag-alala. Dinala ko tong pamputol ng bakal. Walang halong pag-aalinlangan, pinutol ng binata ang kadena na kaagad nahulog sa sahig. Pagkatapos noon ay nagkatinginan sila bago sabay na pihitin ang siradura ng pinto. Dahan-dahan yung nagbukas at sabay silang napatakip ng ilong dahil tila may sumasabay na amag sa hangin. Bukod din doon ay umalingasaw ang nabubulok na amoy. Napapikit sila pareho habang hinahawi ang mga alikabok na humahalo sa hangin. Pagdilat ay humakbang sila papasok sa loob. Doon na nga tumambad sa kanilang mga paningin ang kabuuan ng nasabing ipinagbabawal na silid. Hindi nagbago ang naunang nakita ni Sister Mariel kaya nasabi niya talaga sa sarili na totoo ang nangyari noong unang gabing unang beses niyang nakita si Sister Lucia. Kung ganun, tama nga talaga yung nangyari nung gabing yun. Para tong maliit na kapilya. Yung malaking kahoy na krus sa gitna, doon ko unang nakitang duguan si Sister Lucia eh. Pero nasan dito yung sinasabi ni Ruben sa iyo na puno ng apoy? Wala naman ako nakikitang apoy dito kundi mga libro sa kaliwa at kanan. Hindi ko rin alam eh. Alam ko na, naalala ko na. Sa ilalim ng simba na tinutuluyan ko, may parang kugon doon. Posibleng meron din dito sa ilalim at kailangan lang nating hanapin. Wala na nga silang inaksayang oras hanggang sa makita nila ang sikretong daan na nasa likod mismo ng pader kung saan nakalagay ang malaking kahoy na krus. Nagulat sila dahil merong hagdan doon pa ibaba at matagal silang tumayo roon at nag-isip kung ano nga ba ang dapat gawin. Sa palagay mo, dapat na ba tayong humingi ng tulong kay Monsignor? Paano kung may aswang diyan sa ilalim? Ang tanong kung pinagkakatiwalaan mo ba siya? Hindi na nakaimik ang dalagang madre kaya nauna nang bumaba si Robin dahil alam na ng binata ang ibig sabihin ng katahimikang yon. Nang nasa ilalim na ay natuklasan nga nila ang isang sinaunang kwarto na hindi bahagi ng blueprints ng kumbento. Doon nila nakita ang altar ng kultong pinaniniwala ang pinanggalingan ng kasamaan. Ang sinasabi ni Father Gistoni na dahilan kung bakit nakapasok sa kumbento ang sumpa ng aswang. Nakakita sila ng mga lumang larawan sa pader na may mga mukhang pinunit at niluma na ng panahon. May nakita pa silang isang pinto at pagbukas nito ay nakakita sila ng mahabang lagusan. At ang nakapagtataka ay nakasindi ang mga tulos sa gilid na nagsisilbing ilaw. Sinyalis na ginagamit hanggang ngayon ang daan na yon. Nagpatuloy sila hanggang sa marating ang isa pang silid na parang rehas. Doon na nga nakita ng dalawa ang ilang bungo at damit na mga madre. Nagkatinginan sila matapos maunawaan kung kanino ang mga bangkay na yon. Ito yung nakita ko nung inawakan ako ni Sister Angela. Diyos ko po, sila yung mga madring mga namatay at nasunog. Paglingon nila sa kabila, ay doon nga nila nakita ang tila kugon. Lalapit sana sila roon pero may narinig silang mga boses mula sa hindi kalayuan. Maingat silang nagtago sa isa pang lumang silid at pagpasok doon ay mas lalo lang nagimbal si Sister Mariel.
Nakita niya kasi sa silid na yon ang isang bata at may lumang larawan doon ng batang lalaki na pamilyar sa kanya ang muka. Kwarto to ni Ruben? Dito siya ikinulong noon? Ito siya marahil. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang ulo ni Sister Mariel nang makita ang buto ng bata sa lumang kama sa pinakadulo ng silid. Nakakadena pa yun na talatang doon na nga namatay matapos makaranas ng matinding paghihirap. Biglang naalala ng dalagang madre ang palaging sinasabi sa kanya ni Ruben sa tuwing magpapakita ito sa kanyang panaginip. Parang awa mo na, Ali. Huwag mo akong iiwan. Isama mo na ako at gusto ko nang umalis sa lugar na to. Wala akong kasalanan. Hindi ako nagbigay ng sumpa. Sila ang sumunod sa akin at sila ang nagbigay ng sumpa kay Sister Lucia. Sila ang pumatay sa mga madre. Napaluha na lang ng tahimik si Sister Mariel kaya inalo siya ni Robin. Humihiling sa akin si Ruben na isama siya kapag umalis tayo sa lugar na ito. Kaya pakiusap, Robin. Kunin natin ang buto niya at ilayo natin sa lugar na ito. Pangako, isasama natin siya sa pag-alis sa lugar na ito. Kukunin natin ang buto niya at aalis na tayo ngayon din. Wala na nga silang inaksayang oras. Pagkatapos kunin at ibalot sa lumang kumot ang mga buto ni Ruben, ay umalis na sila sa lugar na yun. Hindi na nila inisip na galugarin pa ang lugar dahil alam nilang delikado. Gusto man din nilang kunin ang iba pang mga buto na naiwan sa piitang nasa ilalim pero naisip nilang baka mahalata sila ng mga aswang sa kumbento. Pag-akyat nila sa hagdanan, palabas na sana sila ng lumang silid nang makita nilang nakatayo sa harap ng pintuan si Mother Delilah. Napahinto sila sa kapinagmasdan ng nasabing superior. Magpapaliwanag na sana si Robin pero pinigilan siya ni Sister Mariel at binulungan. Pansinin mo ang mga mata niya. Namumula. Pati yung leeg at magkabilang sentido niya. Napansin mo ba yung ugat na nangingitim? Ganyan na ganyan si Sister Lucia nang nakita ko siya. Ibig mong sabihin, aswang din si Mother Delilah? Oo, sigurado ako. At mas masisiguro natin yan kapag nagsalita na siya. Kapag narinig natin na malademonyo niyang boses. Anong ginagawa niyo rito, Sister Mariel? Hindi ba't alam mo naman ay pinagbabawal ang pagpasok sa lumang silid na ito? Nanghikayat ka pa ng ibang tao para makasala. At ano yung hawak ninyo, ha? Makinig ka, aswang! Kung paparaanin mo kami, hindi tayo magkakasakitan. Kaya tumabi ka na ngayon din. Nakikita mo ba tong hawak ko? Hindi ako magdadalawang isip na ipalo to sa'yo. Tinawag mo akong aswang? Hindi ako aswang kundi isa ako sa mga tagahatol sa mga taong mapagkunwari sa kanilang pananampalataya. At nakikita ko sa inyong dalawa ang kaugaliang yon. Kaya parurusahan ko na kayo ngayon din. Sa palagay mo, papayagan kitang gawin mo yon? Etong sa'yo! Mabuti na lang ay may dalang panliyab si Robin na kaagad niyang ginamit. Narinig kasi niya noon sa Bagong Bayan na usap-usapan ng mga tao roon na takot daw ang aswang sa apoy. Dahil doon ay walang pag-aalinlangan niyang niliyaban ng mga lumang libro na nasa kaliwa at kanan. Nang makita yun ni Mother Delilah, ay nagngalit ito dahilan para unti-unti nang magbagong anyo at tuluyan na maging isang aswang. Humuni yun na parang isang ibon samantalang binato naman siya ni Robin ng umaapoy na mga libro. Mabilis na nagliyab ang nasabing bagay dahil sa lumang-luma na. Nang tamaan ng aswang ay sinamantala nila yon. Tumakbo sila palabas ng silid. Kumuha pa si Robin ng mga nagliliyab na libro habang tumatakbo sila sa pasilyo. Diretso tayo sa silid ni Monsignor. Bilis, Sister Mariel! Dali! Habang tumatakbo sila, ay umaalingaw-ngaw naman ang nakakakilabot na huni ni Mother Delilah. Nangilabot ang buong katawan ng dalagang madre habang bitbit ang buto ni Ruben. Ilang saglit pa ay nakarinig pa sila ng higit sa isang huni ng halimaw. Sinyales na meron pang iba sa paligid. Robin, hindi lang pala siya iisa. Marami na sila rito. Huwag mo silang pakinggan. Tumakbo ka lang at malapit na tayo sa silid ni Monsignor. Hinagis na nga ng binata ang huling umaapoy na librong hawak dahil napapaso na siya. At paglingon nga nila ay lumilipad na nga papunta sa kinaroroonan nila si Mother Delilah.
Kitang-kita sa mukha ng madring aswang ang matining pagnanais na magawan sila na masama. Matagal ko nang gustong hatiin sa dalawang katawan mo, Sister Mariel. Dahil simula nang dumating ka rito, wala nang ibang nakita si Mother Agnes kundi ikaw. Ako ang matagal niyang nakasama pero mas ikaw pa ang palagi niyang napapansin. Mabuti na lang talaga at kabilang ako sa mga tagahatol na siyang pinagkaloobang makapasok at malayang makakilos sa kumbentong ito. Robin, abutan na niya tayo. Natatakot ako, Diyos ko po. Tulungan niyo po kami. Sige, at matakot ka lang dahil ang takot ang nagpapadagdag ng lasa sa karne at dugo ng tao. Sumigaw ka at matakot! Humalakak ang aswang na parang nababaliw na demonyo hanggang sa mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagulat na lang sila nang may tila dumagit kay Mother Delilah at sabay silang umiktad at nagpagulong-gulong sa sahig. Nang tagala ni Sister Mariel ang tingin, ay nakita niya si Sister Lucia at sumigaw din yon sa kanila na bilisan ng pagtakbo. Dahil doon ay wala na silang sinayang na oras ni Robin. Hindi na nila nakita ang pagbubuno ng dalawang aswang dahil lumiko na sila pakanan at tinumbok ang silid ni Monsignor. Pagdating sa harap ng pinto, ay meron na namang sumulpot na isa pang aswang. Mabuti na lang ay bumukas kagad ang pinto at gamit ng holy water, iwinisik ito ni Monsignor sa aswang habang nagbibigkas ng salita ng Diyos. Kayong masasamang kampo ng kadiliman, sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at banal na si Kristo Jesus at sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo, maggunaw kayo at bumalik sa dagat-dagatang apoy kung saan kayo nararapat. Nang matamaan ng dalawang aswang, ay parabang asido ang dating sa kanila ng holy water. Nang hina sila tumandusay sa sahig habang nangingisay hanggang sa unti-unting matunaw na parang bula. Nagulat naman sina Sister Mariel at Robin dahil ito ang unang pagkakataon nilang makasaksi ng ganoong bagay. Huwag kayong basta tumungangar yan. Narinig niyo ba ang sigawan ng mga madre? Kailangan nilang ng tulong natin. Kaya kumuha kayo ng mga holy water at puksay ng lahat ng kampo ng kadiliman. Sige po, Monsignor. Masusunod po, Monsignor. Huwag kayong matakot. Dahil kahit kailan ay hindi pa tulutan ng Diyos na mamayani ang kasamaan, lalo na sa kanyang kumbento. Dahil sa sinabing yon ng priest investigator ay wala na nga silang inaksayang oras. Nagkaroon ng lakas ng loob si Sister Mariel na harapin ang mga isinumpang aswang sa kumbento hanggang sa maubos nga nila ang mga ito. Sa huli ay nakita niya mismo si Mother Delilah at Sister Lucia na patuloy pa rin naglalaban kaya winisikan niya ang superyora ng maraming beses ng holy water. Nagumiyaw yon sa sakit hanggang sa siya naman ang salakayin pero bago pa makarating sa kanyang harapan ay nalusaw na yon na parang bula. Nagawa mo! Dahil din niyo sa tulong niyo, Sister Lucia. Totoong hindi ka nga patay. Naging isa ka lang. Naging isa akong isinumpang aswang. Kaya habang may oras pa, sister, gawin mo na rin sa akin ang ginawa mo kay Sister Delilah. Pero hindi ko magagawa yun. Kailangan mong gawin. Ayaw kong maging ganito. Ayaw kong talikuran ng pagiging madre. Kaya nanatili ako sa ilalim ng kumbento na nagtatago dahil ayaw kong makagawa ng masama sa mga inosenteng tao. Ginawa nila kong isinumpang aswang para sa masama nilang layunin. Kaya dapat mo akong pigilan. Ito ang tungkulin mo bilang alagad ng Diyos. Ito ang sinumpaan mong tungkulin at walang hanggang panata mo. Gawin mo na para matahimik na rin ang aking kaluluwa at malinis akong muli. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako masasaktan. Mas mararamdaman ko lang ang paglilinis sa akin ng ating Panginoon. Napabuntong hininga na lang si Mariel habang napapaluha at pagkatapos pikit mata na niyang isinaboy kay Sister Lucia ang holy water. Pagdilat ng mga mata niya ay wala na yon sa kanyang harapan dahil natunaw na rin ito na parang bula. Napayak na lang siya ng gusto at nasaksihan naman ni na Robin at Monsignor Severino ang tagpong yon. Hindi mo kailangan malungkot sa nangyari. Ikaw ang naging daan para muli siyang makapasok sa pintuan ng langit. Tinulungan mo siyang maligtas ang kanyang kaluluwa sa pagkalunod sa kasamaan. Ngayon ay siguradong nasa kanlungan na siya ng ating Panginoon. Totoo po bang merong Panginoon?
Kung totoo siya, bakit niya ito hinayaan na mangyari sa kanyang kumbento? Kahit kailan ay hindi natin maintindihan ang mga gawin ng may kapal. Pero isa lang ang sigurado ako. Kung minsan hinahayaan niyang mangyari ang isang bagay para sa huli, ay ang makita kung gaano siya katagumpay sa buhay ng mga taong nananatiling nananampalataya sa kanya. Huwag kang panghinaan ng loob dahil isa ka sa mga instrumento ng Diyos. Napaiyak na lang si Sister Mariel at napaluhod habang humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa kanyang mga nasabi. Hinalo naman siya ni Robin. Pagkatapos ng nangyaring yon, ay tunay ngang nakalaya sa isinumpang aswang ang kumbento. Natupok na ng apoy ang kuta nila sa ilalim nito at kailanman ay hindi na mabubuhay pa. Subalit ang nangyari sa lugar na yon ay nanatiling sikreto at tanging sila lang ang nakakaalam. Mahigpit ay pinagbawal ni Father Gestoni at ng sumunod na Mother Superior ang paglalahad sa labas ng patungkol dito. Nailayo na rin nila si Ruben sa lugar na yon at nabigyan ng maganda at formal na libing. Ang huling panaginip ng dalagang madre patungkol dito ay nakakaiyak dahil nagpasalamat ng gusto sa kanya ang batang lalaki. Sa wakas ay natahimik na rin ang kaluluwa nito. Hindi nagtagal ay nagdesisyon si Sister Mariel na tumalikod sa pagmamadre dahil totoong nagkagusto na talaga siya kay Robin. Naging mahaba ang proseso dahil dumaan pa ang dalaga sa personal na pagninilay-nilay. Formal na pakikipag-usap sa superior, pagsusumite ng sulat ng dispensasyon, panahon ng paghihintay, pag-aaproba ng Vatican at legal at praktikal na pag-aayos ng mga dapat niyang ayusin. Mahaba man ang hinintay ay natapos din ng lahat. Nagkatuluyan si Mariel at Robin at ikinasal sila ni Father Gestoni. Pagkalipas ng 2 taon ay binayayaan sila ng isang anak na lalaki na may takot sa Diyos at pinangalanan nila yung Ruben. Wakas.